Ako po si Susan Mamaril, 54 years old. Nakatira sa Antipolo City. May bahay po ni Ferdinand Mamaril. Siya po ang pasyente ng Ozone na ngayon po ay nakatapos na po ng kanyang session. Nandito po kami ngayon para muli pong bumisita at ipaalam kung ano po ang nangyari sa kanya after po niyang makapagpa-Ozone. Ako po si Ferdinand Mamaril, 54 years old, nakatira sa Antipolo City. Ako po ay na-diagnose ng ischemia or heart disease. Mayroon na po akong sakit na hypertension, then nagkaroon po ako ng ischemia. Ngayon, ang nararamdaman ko pagka nagkaroon ng ischemia, pagka umakyat ako sa hagdanan or mataas na lugar, inihingal ako, tapos pagka nagsasalita ako, nasushorten yung parang hinihingal ako or nawawala yung boses ko. Nagsimula lahat to nung year 2022, November. Nagkaroon kami ng annual physical exam. Then na-diagnose ako ng ischemia. Naghahanap kami ng paggagamutan sa aking sakit. At nagkataon ng misis ko ay nakapanood ng testimony at nabanggit doon na yung Ozone Med Wellness ay nagkakandak ng ganitong therapy. So nag-inquire kami. Upon inquiring, sinet na kami sa session therapy. Then pagkatapos namin, pag uwi namin sa bahay sa gabi, yung nararamdaman ko na back pains dati, biglang nawala. Malaking bagay sa amin, mag-asawa, at sa buong pamilya namin na itong Ozone Med ay nakapag-provide sa amin ng ganong therapy. Hindi naman kami ganong kayaman para i-avail yung therapy na ganito. Thanks God, meron kaming savings na pang-continue para i-proceed itong therapy na to. Hanggang from time to time na nag-session kami, hanggang sa natapos namin yung 30 sessions. Lahat namang ng result naging positive sa amin. Naging okay na ako at nagpapasalamat kami dahil nawala na yung paghihirap ni Mrs. na magtapal ng salumpas sa likod ko. Dati hindi makapag-exercise. Ngayon nakapag-exercise na ako, nagte-treadmill na ako. So malaking bagay talaga na yung nangyari sa buhay ko na yung therapy na ito ay nakapagpabago sa aking kondisyon. Napapansin ko kasi sa husband ko, umaga't hapon, umaga't gabi, hindi makakaalis siya papunta ng office nang walang tapal sa likod. Tapos parang nagiging rutina namin pagdating ng gabi, tatanggalin lang namin yung nakatapal sa likod niya. Another massage, laging gano'n, parang yun ang nagiging bonding namin. Sabi ko, hindi naman pwedeng mag-aasa na lang tayo sa mga ganong physical activities natin. Kailangan nating alamin kung saan nanggagaling yung back pain. Nakakita ako ng pagkakataon na makapanood ng ganong sitwasyon na katulad ng kondisyon niya. So sabi ko, i-try naman natin ito, baka ito na yung way na para yung ginagawa natin na gabi-gabi, malesen. Every time na meron po siyang monthly check-up sa cardio niya, parang lagi na lang ECG, ECT. So parang sinasabi ng doktor niya, opera ka na. Bilang mamamayan lang na ordinary empleyado lang yung asawa ko, alam namin na mahirap hanapin ng $500,000. Kung ma-operahan siya, okay. Magiging okay ba siya?
Hindi na kami magpupunta sa kanya after noon. Kung ano maging effect, bakit hindi? Siguro maghahanap kami ng mapagkukuhanan ng ganung amount para lang malesen talaga ang sakit niya. So parang burden na sa kanya yun. Kaya sabi ko sa kanya, kung talagang nahirapan ka at gusto ng doktor yung ganon, wala tayong choice. Kasi siya na yung nagsasabi na pupunta na naman ulit tayo doon kay Doc sa cardio nga. Para nung hapon na yun, siguro resting time ko, browse. Napanood ko si Sir Melchor. Same situation din nung husband ko na kinuwento niya sa akin na umakyat nga daw siya ng 4th floor. So mula terminal ng Marikina up to parang maglalakad pa. So mula lakad, aakyat pa ng 4th floor. Parang doon na siya nakaramdam ng pananakit ng dibdib. So ako bilang housewife, parang nagbo-worry ako mamaya. Bigla na lang mabuwal ang asawa ko, bigla na lang na nagkwento na sa akin, tapos in denial pa ako. Nung hapon na yun, nung madinig ko si Sir Melchor, same situation siya. Sinend ko agad sa kanya. Sabi ko, pakinggan mo to. Pakinggan mo lang. Kung ayaw mo, ano mo lang. Pinakinggan niya. Pinanood niya. Actually, hindi kami lagi tugma nito sa sitwasyon ng mga desisyon eh. Nagulat talaga ako, mag-inquire ka. Tanong mo kung kailan makakakuha na slot. Tanong mo anong proseso. Tanong mo kung ano. Sabi ko, dati-dati, hindi, pag-usapan pa natin yan pagdating sa bahay. Hindi, baka ano lang yan. Ganun lang. So wala kami idea. Sabi ko, itry mo lang kasi malapit lang ang mono Itry lang natin. So yun nga, kinontak ko na kagad si Oson. Siyempre concern ako sa sakit ko. Ako kasi ang nagtatrabaho. So, siyempre pagka may sakit, kailangan healthy palagi. Ang nangangamba ko, kung mawawala ako, so paano na yung family ko, yung misis ko. Na-convince ako na magpa-therapy dahil ako ang nagtatrabaho. So, para sa akin naman, para sa aking pamilya, so doon ako na-convince na magpa-therapy. Sabi ko, eto na naman kami. Pag nagubad na yan ng damit, nagpambahay na yan, kakain na yan ng dinner, kukuha na yan ng something na pwedeng ipahid. Siguro, 1 to 2 hours. Hanggat di nagre-reach ng 10:30, 10:11 ng relo. Sige pa, diinan mo pa kasi hindi ko pa daw nakukuha yung may masakit sa part niya. Siguro after mga 2 times yata na kami nakarating dito or natatapos na lang yung palabas namin sa pinapanood namin sa TV. Akit na lang kami. Parang hindi ako yata niyayang magpahilot Sabi ko, tuloy-tuloy na natin kasi nakaka 2 times 2 pass ka pa lang kay Doc, nakadalawang punta ka pa lang, ang laki na ng pagbabago. Why not kung ituloy na natin hanggang matapos? Ay, yun ang malaking kalugit sa akin. Yun ang naging epekto, nawala lahat yung Actually dati, lahat pati mga ko. Pero ang likod ko, yun yung grabe ang sakit. Masakit lahat yung part ng katawan ko pag kami namasaya ko. Actually, nagbubuk kami ng weekend na massage. Palagi yun. Every week. Since nung natapos namin yung therapy dito sa Oson Med, nawala na lahat. Yun ang kagandahan na naidulot. Wala na kaming kinokontak na magpo-full body massage sa kanya. Yung lifestyle ko ngayon, naging maingat ako sa pagkain dahil nga actually yung ischemia nakukuha sa pagkain yan. Yung matataba, trans fat, yung causes ng bara ng ating veins. Dapat tayo mag-ingat sa ating kinakain. Nung nagpa-therapy ako, nakatulong sa akin yung pagkain na para maging mabilis yung aking paggaling. Sinunod ko lahat yung dapat nakainin at hindi dapat para mapabilis yung ating paggaling.
Bukod sa physical na, siyempre, yung pagmamasahe, normal na yan sa asawa. Pagpagod, anong problema sa opisina. Kasi ayoko siya na-i-stress eh. May mga tao siya sa opisinang kahit papaano, siyempre iniisip din niya. Pagdating sa bahay, bilang may bahay, ano masakit? Sige, kumain ka lang. Mamaya, natin. Tapos, plus the fact na kahit saan siya magpunta, kahit gawin niya akong driver, okay lang. Natapos na ang session namin kay Doc, ako rin ang nagdadrive, walang problema. Kahit saan pa yan, sasamahan kita. Lahat ng kaya kong gawin bilang housewife na makakabawas sa pain na nararamdaman niya, na hindi ko nararamdaman, ang maitutulong ko talaga is talagang suporta lang bilang may asawa. Kahit saan pa po kami umabot, na basta alam namin kung involve ang financial, pagtulungan, kung involve ang distansya ng pupuntahan, samahan, kahit saan magpunta, basta in God's will, pagalingin lang niya asawa ko. Sa lahat ng may sakit na ganito na kondisyon, huwag po kayong maghatubiling, mag-inquire dito sa Ozone Med Wellness para malunasan ang mga sakit natin. Since nung na-diagnose nga yung asawa ko na may ischemia, heart disease, pati kami, nadamay na rin kami sa pagiging healthy living niya. Dati-dati, pag nag-grocery ako, chichirya is real. Ngayon, bawal na sa amin. Pati mga anak namin na sasanay na rin na walang mga other foods. Bawal na rin yung mga ibang pagkain na hindi rin, alam natin na, bata pa kayo, hindi nyo pa mararamdaman yan. Pagdating nyo ng edad 40s, yun, medyo nadadala na rin niya kami. So, okay na rin yun kasi at least maagapan ang dapat maagapan. It runs in the blood, hindi na natin maaawat yan. Pero yung pag-iingat, kaya pa natin agapan. Sa aking may bahay, maraming salamat sa suporta niya, sa pag-drive niya sa akin, sa pagpunta namin sa Ozone, sa pagluluto na yung aking mga yung recommended na kinakain namin kasi siyang nagluluto. Mahal na mahal ko yan. Siya ang ano naman is yung the success of man's career is my wife. Ang message ko lang sa'yo pa, nandito lang kami ng mga bata. Alam mo naman, si ate, number 1 sa'yo na nag-aalala kapag alam niyang stress ka. Kasi isa kayo ng nature ng work eh. Kung ano yung pain, sabihin mo, huwag mong isarilinin. Kasi baliwala lahat yan. Kahit anong yaman ng tao, kung hindi rin lang magsasabi kung ano yung nararamdaman niya, hindi namin masasabi kung paano ka namin tutulungan. Kaya lakasan mo lang yung loob mo pa. Ikaw ang aming, kung may ilaw ng tahanan, ikaw talagang aming haligi. Kapag mahina ka, baka bumigay na kami. Kaya magdasal lang ka kay Lord. Kaya ka pinabalik mula sa Saudi para maalagaan ka namin. Kasi hindi ka namin naalagaan for almost 16 years. Ngayon, kami naman ang mag-aalaga sa'yo, bukod kay Doc o sa mga medicine na iniinom mo, basta maging malakas ka lang. Kaya binigyan ka ni Lord, ngayon pinag ka pa niya para maging lay minister, para maging malapit tayo sa Kanya. Hawak lang, kapit lang, lagi lang magdasal at ingatan ng katawan. Mahal na mahal ka rin namin ng mga